Isang tapat, mapagmahal, masipag at responsableng lalaki ang napangasawa ng babaeng si Vicky at ito ay sa katauhan ng inhinyerong si Chris Sotero. Ibinigay ni Chris ang buhay na pinapangarap ng karamihan ng mga babae kay Vicky. Tinrato niya ito na parang isang rina ng halos 17 taon. Ngunit sa kasamaang palad, lahat ito ay hindi pa rin sapat kay Vicky. Sa halip na suklian ang kabutihan at pagmamahal ng kanyang asawa, mas pinili niyang i-orkestra ang kamatayan ni Chris. Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na sinapit ni Chris Sotero sa kamay ng babaeng kanyang pinakasalan. Si Chris Sotero ay nagmula sa isang Greek Cypriot family na nag-immigrate sa Australia noong 1976. Ang kanyang ama at ina ay si Andrew at Lula. Mayroon siyang isang kapatid na lalaki at 2 kapatid na babae. Nagtapos siya ng civil engineering at naging isang matagumpay na inhinyero. Matapos ang pag-aaral, mabilis siyang nakahanap ng trabaho at pagka-graduate pa lamang ay maayos na ang kanyang kita. Taong 1991 nang makilala niya si Vicky sa bahay ng isang kaibigan. Napansin kaagad ni Chris ang kagandahan ni Vicky, ngunit hindi niya ipinagpursige ang kanyang nararamdaman dahil na mga panahong iyon ay kasal na siya sa una niyang asawa. Ngunit matapos ang 1 taon, nag-file si Chris ng divorce sa una niyang asawa dahil nahuli niyang nangangaliwa ito. Nang malaman ito ni Vicky, ito na mismo ang gumawa ng paraan upang muli silang magkita ni Chris. At dito na nga nagsimula ang relasyon ng dalawa. Sa durasyon ng kanilang pagsasama, palagi siyang binibigyan ni Vicky ng mga sulat at cards. Sa mga sulat na iyon, palaging kasama ang mga katagang, "I love you to death." Huling-huli ni Vicky ang kiliti ni Chris. Sa tuwing magkakaroon sila ng alitan, ginagamit ni Vicky ang kanyang katawan upang pakalmahin ang asawa. Kahit na ano pa mang kasalanan niya o pinagsimula ng away, alam na alam ni Vicky kung paano paaamuin si Chris. Taong 1994, nagpakasal ang dalawa. Isang napakagarbong selebrasyon ang naganap. Ibinigay ni Chris lahat ng kapritsyo ng kanyang bagong asawa. Magandang wedding gown, mamahaling wedding ring. At simula noon, kay Vicky na umikot ang buong mundo ni Chris. Matapos ang 2 taon, nabiyayaan sila ng isang anak na babae. Sinubukan pa nilang mag-anak matapos ang kanilang panganay, ngunit nahirapan na silang magbuntis. Taong 2008, nag-sign up sila sa isang IVF program at doon ay nabiyayaan sila ng isa pang kambal na babae. Nang mga puntong ito, pakiramdam ni Chris ay kumpleto na ang kanyang buhay, na wala na siyang mahihiling pa. Ngunit taliwas ito sa pananaw ng mga kapatid ni Chris. Hindi nila masyadong gusto si Vicky. Pakiramdam nila ay isa itong ahas at marami itong tinatago na para bang hindi ito mapagkakatiwalaan. Sinubukan nilang sabihin ito kay Chris, ngunit bulag na sa pag-ibig ang kanilang kapatid. Sa halip, mas lalong minahal ni Chris si Vicky. Ibinigay niya lahat ng hiling at kagustuhan ng asawa, magagara at mamahaling damit, mga bakasyon sa iba't ibang bansa, European car at mga alahas. Bukod dito, may allowance din si Vicky na $1,000 kada linggo. Mayroon din itong sariling fitness trainer at hairdresser na pumupunta sa kanilang bahay 2 beses isang linggo. Hindi rin ito nagluluto o naglilinis ng bahay dahil may gumagawa noon para sa kanilang pamilya. Lahat ng hiling ni Vicky ay malugod na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Hanggang sumapit ang 2005, nakilala ni Vicky ang isang lalaki sa Preston Market sa Melbourne. Ang lalaking ito ay si Tony Alisovsky. Nagpalitan sila ng numero at doon na nga nagsimula ang kanilang pagkikita. Para sa lalaking si Tony, lahat ng namagitan sa kanila ni Vicky ay tawag lamang ng laman. Hindi niya mahal si Vicky at alam niya din na may asawa ito at mga anak. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pakikipagkita kay Vicky dahil attracted siya sa katawan ng ginang. Nagpatuloy ang kanilang pagkikita ng ilang buwan hanggang sumapit ang isang gabi kung saan tinanong siya ni Vicky kung papayag ba siya na patayin niya ang asawa nitong si Chris
kapalit ng $50,000. Maaaring maloko siyang lalaki, ngunit sa isip ni Tony ay hindi siya mamamatay tao. Mabilis ang naging sagot niya kay Vicky. Hindi siya pumayag sa alok ng kalaguyo at sa halip ay sinabing mag-file na lamang siya ng divorce kung hindi na niya mahal si Chris. Simula noon, hindi na siya nakipagkita pa kay Vicky. Hanggang sumapit ang December 2006. Tumuntong ng 40 years old si Vicky. Sinurpresa siya ni Chris ng isang $12,000 na damit. Si Chris din ang nagbayad ng garbong birthday bash ni Vicky sa isang kasino kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang gabing iyon, muling nag-cruise ang landas ni Vicky at ng lalaking si Ari Dimitrikas. Nagkaroon sila ng maigsing relasyon ng 20 anyos pa lamang si Vicky. Muling nagkamabutihan ang dalawa at dito na nga nagsimula ang muli nilang pagkikita. Si Ari ay isang limousine driver. Na mga puntong ito, kasal na rin ito sa babaeng si Irene na isang senior executive. Nakatira sila sa isang 2-story na bahay sa Donville na pag-aari naman ng mga magulang ni Irene. Hindi katulad ni Vicky, walang anak si Ari at ang kanyang asawa. Ayon kay Irene, taong 2009, nang napansin niya na parang nanglalamig na sa kanya ang asawa. Walang bisyo si Ari nang magkakilala sila. Ngunit nang nasabing taon, palagi itong lasing at umuuwi ng madaling araw. Marami din itong mga senyales na ipinakita na para bang gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot. Sa pagpapatuloy naman ng relasyon ni Ari at Vicky, nagkikita silang dalawa 3 beses sa isang linggo. Sa tuwing magkikita sila ay parang hayok na hayok sila sa isa't isa. Minsan sa sasakyan na lamang sila nagtatalik. Kapag mas mahaba naman ang oras na libre sila, ay nagche-check-in sila sa hotel para mas matagal silang magkasama. Ngunit hindi na kontento si Ari sa ganitong setup. Eventually, naghangad siya ng mas malaki kay Vicky. Ipinilit niya kay Vicky na hiwalayan na nito si Chris. Subalit hindi ganoon ang plano ni Vicky. At madalas ay nauuwi ang kanilang pag-uusap sa away. Maraming beses na nasangkot sila sa mga iskandalo at kalimitan ay nai-involve ang mga pulis. May mga pagkakataon din na nahuli sila ng mga pulis na nagtatalik sa sasakyan. Hindi malinaw kung paanong hindi ito lahat nalaman ni Chris. Subalit sa tuwing mangyayari ito ay napapaikot din ni Vicky ang mga otoridad. Katulad ng pagmamanipula ni Vicky kay Chris. Pinadadalhan niya ng mga sulat at card si Ari na may nakasulat na "Till death do us part". Ipinatato din niya ang initial na letter A sa kanyang palasinsingan na nakatago sa kanyang wedding ring, pati na rin sa likod ng kanyang batok na takip naman ng kanyang buhok. Ganoon din si Ari. Ipinatato nito ang initial na letter V sa kanyang dibdib. Bulag na bulag si Chris sa lahat ng mga pinaggagawang ito ng kanyang asawa dahil ang buong akala niya ay matino at mahal na mahal siya ni Vicky at kontento ito sa buhay na nabuo nilang magkasama. Hanggang sumapit ang January 2010. Ito ang ika-44 na kaarawan ni Chris. Napakaganda ng araw na iyon para sa kanya. Binigyan siya ni Vicky ng regalo. Isang puting long sleeve na may kasamang isang sulat. To my dearest husband, thank you for making me the happiest woman in the world. Thank you for loving me so much. Matapos niyang mabasa ang sulat, nagpaalam si Vicky na lalabas siya ng bahay upang bumili ng gatas. Bumalik ito ng bahay matapos ang ilang oras. Nang sumapit na ang gabi, naghanda na sila upang pumunta sa isang Greek restaurant para sa selebrasyon ng kanyang kaarawan. Nang gabing iyon, nagpresenta si Vicky na ito na ang magmamaneho ng sasakyan na hindi nito usual na ginagawa. Sobra din ang pagkaharot ni Vicky kay Chris ng gabing iyon. Hinahawakan pa ni Vicky ang maselang parte ng katawan ng asawa habang nagmamaneho at nangako na may reward ito pag uwi nila ng bahay. Ngunit nang malapit na sila sa restaurant, nagtaka si Chris dahil nagpark ito ilang kilometro ang layo sa kanilang pupuntahan. Medyo madilim sa lugar na iyon at kung sakaling may mangyayaring masama ay maaaring walang makakita sa kanila. Ngunit ipinagkibit balikat lamang iyon ni Chris
dahil naghihintay na ang kanilang mga kaibigan sa restaurant. Napakasaya ng gabing iyon para kay Chris. Masarap ang pagkain, bumahan ng alak. Panay ang mga tawanan at halakhakan. Mapapansin din na extra ang atensyon na ibinibigay ni Vicky sa asawa. Pinaliguan niya ng halik at yakap si Chris sa harap ng kanilang mga kaibigan. Nang sumapit ang 10:30 ng gabi, nagpaalam si Vicky na lalabas saglit para manigarilyo. Ngunit ang totoo, pinuntahan nito si Ari na naghihintay sa gilid ng restaurant. Katulad ng nabanggit kanina, umalis si Vicky ng bahay upang di umano ay bumili ng gatas. Nagtagal ito dahil nakipagkita pa ito kay Ari upang ibigay ang kutsilyo na gagamitin nila sa pagpaslang kay Chris ng gabing iyon. Isang 24cm razor knife na nagmula mismo sa kanilang kusina. Ang kutsilyong ito ay regalo din mismo ni Chris sa kanyang asawang si Vicky. Nang matapos ang party, naglakad na sila patungo sa parking. Nakaangkla ang mga kamay ni Vicky kay Chris habang naglalakad. May hawak si Chris na beer sa isang kamay at sa isang kamay naman ay mga regalo. Masayang-masaya si Chris ng gabing iyon dahil napapalibutan siya ng mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanilang pamilya. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Ngunit nang malapit na sila sa parking area, nakita ni Chris ang isang lalaki na nakasandal sa kanilang sasakyan. Ang lalaking ito ay si Ari, ang kalaguyo mismo ni Vicky. Nang mga puntong ito, si Vicky ang may hawak ng susi at mabilis nitong pinindot ang lock button ng sasakyan. Lumapit si Chris sa lalaki upang tanungin kung anong ginagawa nito sa kanilang sasakyan. Ngunit bago pa man makapagsalita, nalaslas na ni Ari ang kanyang lalamunan. Walang naramdamang sakit si Chris na mga panahong iyon. Sa halip, naramdaman niya ang mainit na likido na umaagos sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang manglaban, ngunit bago pa man siya makagalaw, nakadagan na sa kanya si Ari. 6 na saksak ang natamo ni Chris sa dibdib, tiyan at sa kanyang mga bisig. Habang nangyayari ang lahat ng ito, panay ang tawag ni Chris kay Vicky. Naaninag niya ang misis na nakatayo lamang sa gitna ng kalsada, nanunood habang sinasaksak siya ni Ari. Ang buong akala ng dalawa ay iyon na ang katapusan ni Chris at nagtagumpay na sila sa kanilang plano. Ngunit mabait ang Diyos kay Chris. Na mga panahong iyon, may 2 off-duty doktor na naroroon din sa parking lot. Narinig nila ang mga sigaw ni Chris at mabilis silang nakatakbo upang saklolohan ito. Nakatawag agad sila ng ambulansya at nabigyan din nila ng first aid ang biktima. Dali-dali nilang naitakbo si Chris sa Royal Melbourne Hospital na 9 na minuto lamang ang layo mula sa pinangyarihan ng insidente. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Vicky naman ay naghihisterikal sa gitna ng kalsada. Si Ari naman ay mabilis na ring nawala sa lugar. Ayon sa isang doktor, hinawi pa ni Vicky ang kanyang kamay na parabang ayaw nitong gamutin ang asawa, na parabang gustong-gusto na nitong mamatay si Chris. Habang nasa ambulansya naman si Chris, hirap na rin itong huminga. Matindi ang tama nito sa lieg at napakaraming dugo na ang nawala. Malala din ang naging tama niya sa dibdib na tumagos sa kanyang baga. Nang malapit na sa ospital, halos wala ng blood pressure si Chris. Akala ng mga doktor na mga panahong iyon ay hindi na ito mabubuhay. Ayon sa interview kay Chris, tanging puting ilaw ang kanyang nakikita ng mga panahong iyon. Wala siyang nararamdamang sakit. Hilong-hilo siya kaya't ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy siya sa pagtulog. Wala siyang ibang nasa isip na mga puntong iyon kundi ang kanyang mag-iina. 10 araw na nakomato si Chris at nang magising ito, nagdiwang ang buong pamilya. Unang hinanap ni Chris ang kanyang asawa at naroroon si Vicky sa kanyang tabi at umiiyak. Sinabi ni Vicky kay Chris na kapag natapos ang lahat, pupunta sila sa Europe upang magbakasyon para makarecover ng mabilis ang asawa. Ngunit ang totoo, nangyari ang insidenteng ito hindi lamang dahil mahal ni Vicky ang kalaguyong si Ari. Ito ay dahil na rin sa kayamanang maiiwan ni Chris
kung sakaling mamamatay ito. $3 million ang net worth ni Chris kung buhay ito. Ngunit kung mamamatay si Chris, makakakuha siya ng $7 million. Hindi naman nagtagal, natuntun din ng mga pulis ang salarin. Nang makarating ang balitang ito kay Vicky, sumugod ito sa police station upang mangumpisal. Kusang loob na pumunta si Vicky sa istasyon ng pulis upang umamin. Sa harap ng mga pulis, inamin niya na pinlano nila ni Ari ang pamamaslang. Habang sinasabi ito ni Vicky, walang mababakas na kahit na anong pagsisisi sa mukha ng ginang na para bang laro lamang ang lahat sa kanya. Sa durasyon ng investigasyon, ilang beses na nakausap ni Vicky ang mga investigador. Akala yata ni Vicky ay naging kaibigan na niya ang mga pulis, kaya't kampante siya na maaabsuelto siya sa kanyang pag-amin. Ngunit mali siya ng inaakala. Walang maisagot si Vicky nang tanungin siya ng mga pulis kung ano ang nagtulak sa kanya upang gawin ang krimen. Ang tanging naisagot niya ay dahil makasarili siya at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Isinisi niya rin ang lahat sa kalaguyong si Ari, na ito di umano ang nagplano ng lahat. Ilang buwan di umano siyang minanmanan ni Ari, pati na rin ang kanyang mga anak, at dahil sa panggigipit nito ay wala na rin siyang nagawa kundi pumayag sa plano ng kalaguyo. Tinanong siya ng mga pulis kung mahal pa ba niya si Chris, at dito na nag-breakdown si Vicky. Na mga puntong ito, nabasag ang kanyang boses at saka nagsimulang umamin. Alam ni Vicky na mga puntong ito na wala na siyang kawala. Ang pamilya ni Chris ang unang nakaalam ng kumpesyong ito ni Vicky, at dito ay nakumpirma lahat ng hinala nila sa asawa ng kanilang kaanak. Nang marinig naman ni Chris ang balita, halos magunaw ang kanyang buong mundo. Ang babaeng pinagtiwalaan niya, minahal ng buong buhay, ang siya palang nasa likod ng tangkang pagpaslang sa kanya. Nang mga puntong iyon, nahiling na lamang ni Chris na sana'y hindi na lamang siya nabuhay. Taong 2011 nagsimula ang trial at not guilty ang hiyaw ni Vicky. Bago ito masintensyahan, minanipula din ito ang panganay na anak nila ni Chris. Sinabi nito sa anak na si Chris mismo ang nagplano ng pag-atake sa kanya, at sa kasamaang palad, pinaniwalaan ito ng bata. Simula noon, nawalan na ng kontak si Chris sa panganay nilang anak. Umalis ito sa kanyang poder at nanirahan sa kanyang lolo at lola. Matapos ang lahat, si Vicky ay nasintensyahan ng 12 taong pagkakakulong. Si Ari naman ay nasintensyahan ng 7 taon sa likod ng mga rehas. Sa mga oras na ito, nakalaya na rin ang dalawa. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagawa ni Chris na magpatuloy sa kanyang buhay. Mahirap man, ngunit muli niyang binuksan ang kanyang puso sa pag-ibig. Nakilala niya ang babaeng si Alex na isang businesswoman. Katulad niya, diborsyada din ito at may 2 anak sa dating karelasyon. Tanggap nito ang kanyang mga anak at lahat ng kanyang pinagdaanan. Ayon kay Chris, si Alex na ang makakasama niya habang buhay para makatulong din sa iba pang katulad niyang biktima ng karahasan. Sumali si Chris sa isang organisasyon na Victims of Crime Consultative Committee. Ayon kay Chris, napatawad na niya ang dating asawa. Wala na siyang galit na nararamdaman sa kanyang puso. Sa halip, dismayado siya sa kanyang sarili dahil hindi niya napagtanto ang lahat bago pa ito mangyari. Ultimately, napatawad na niya si Vicky at nangyari ito nang magpasya siyang muling buksan ang kanyang puso para sa babaeng si Alex. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.